At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto nga ay chapter 1189 nga tayo at tignan natin kung ano yung kalagayan na ng monster trio natin, kung ano na yung nangyari sa mga to at pati yung sa pagdating ni Gaban. Tapos isingit na rin pala natin yung sa conversation ni Ragnir at saka ni Brook patungkol kay Gunko. At so ayun ay wag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so nung sa nakaraan nga ay dito natapos yan yung sa pagsaksak ni Imu dyan kay Luffy ng pagkalupit-lupit at halos mamatay na nga dyan si Luffy. At now ang continuation niyan is eto naman na. So hindi pa tapos. Etong si Imu sama at ayun nga nakita niya etong isang puno at lipad ngayon si Imu at ayun tinarget niya etong puno ngayon at pagkatapos nga niya spang! Grabe dito pinin ni Imu etong si Luffy at ayun talaga namang talsikan dyan, ang daming dugo nang lumalabas na kay Luffy. At eto ngayon ay nagsalita na si Imu. Sabi niya nga dyan na itong espadang gamit-gamit niya ay nagde-drain yan ng life force o ng life energy. So kaya nga dito makikita na parang dalawa yung threatening sa buhay ni Luffy. Yung sa ano ba, dalawa yung magiging cause ng pagkamatay nito ni Luffy. Yung unang-una, ito nga yung matinding physical injury na natamo niya. At isama na natin dyan. Ito yung halos mawala na, mauubos. Itong dugo ni Luffy pa nagkataon. At secondly, ito nga, yung sa espada ni Imu kasi nagde-drain pala yan ng buhay ni Luffy. So ito, nauubos na yung dugo ni Luffy, humihina na siya physically, inuubos pa nung espada yung buhay niya. So parang mas bumibilis eh. Ito nga yung pagkamatay ni Luffy dyan. Natin pagkatapos nga nito ay habang nakapin etong si Luffy dyan, naglabas ulit ng isa pang espada. Etong si Imu, grabe. At eto nga, inistab niya ulit etong si Luffy dyan. So grabe, napakalupit talaga nito ni Imu. Talagang balak niya lang patayin eh etong si Luffy. At eto nga habang nakapin etong si Luffy dyan ay dito na nga minak ngayon ni Imu etong si Ace at saka etong si Sabo. So ito nga yung sabi rito ni Imu, basahin natin. How many can you take before thou diest, Monkey D. Luffy? What an infuriating name. Nakakabulol yan na. But anyway, sa tutuloy niya nga, thou hast two older brothers with different names. One was killed by the Marines. Ito nga yung si Ace. At yung isa naman, and another made a name for himself in the Revolutionary Army. At ito nga yung si Sabo. So dito, sinabi nga ni Imu na hateful yung pangalan ni Luffy, kasuklam-suklam yung pangalan niya. Tapos ito nga si Sabo at saka si Ace na ill-mannered daw itong dalawa. So yun nga, hindi raw maganda yung pag-uugali ng mga to. At pare-pares daw silang tatlo nito eh, ni Ace, ni Sabo at saka ni Luffy. At eto ngayon yung current na sitwasyon nito ni Luffy. Grabe, dalawang espada yung tinusok sa kanya ni Imu. At pagkatapos nga niyan ay tara naman tayo dito na kay Ragnir. Dahil dito naman sinabi nito ni Ragnir na masyadong delikado itong si Gunko, kaya naman kinulong niya sa yelo etong si Gunko. At eto nga nagunat etong si Brook. Sabi niya nga dyan na etong si Ragnir pala yung nagkulong kay Gunko dun sa may yelo. Pero ito nga tuloy ni Brook na oo, dangerous nga raw itong si Gunko, pero nakatitiyak siya na minamanipulate lang daw, kinokontrol lang itong si Gunko. At saka isa pa ay parang anak niya na raw kasi itong babaeng to, sabi niyang ganyan dito kay Ragnir. So kaya ito si Ragnir napatingin dito kay Brook na parang nalilito siya kasi nga skeleton daw itong si Brook, tapos sabihin niya na parang anak niya itong si Gunko, tao nga yan si Gunko. But anyways, ayan naman yung pagdating dito sa kala Ragnir sa kay Brook. At sa pagkatapos nga niyan ay talo naman dito sa side na ni Zoro sa hanga ni Saint Summer. At eto nga nag-clash na itong dalawa. At yung pala by the way, itong atake na ginamit ni Zoro rito kay Saint Summer, ayan yung ataking ginamit niya para tapusin si King. Pero dito makikita nagawa na i-block ni Saint Summer ng parang ganung kadali lang itong atake ni Zoro. At hindi lang yan, na-overwhelmed pa ni Saint Summer itong si Zoro dyan. So ibig sabihin talagang lumakas talaga ng husto itong si Saint Summer dahil dyan sa omen na binigay nga sa kanila ni Imu. Pero yun, maliban pa sa pagka-clash ng dalawa na to ay dito rin ni-reveal na ni Saint Summer yung patungkol dun sa mga espada na nakatusok dun sa empty room. At eto nga yan, sabi dito ni Saint Summer, basahin natin, 800 years ago, the 19 kings who created this world pledge equality and thrust their weapons into the ground surrounding the empty throne. So yun nga, mga nakatusok na yung mga 19 na espada dyan sa empty throne. So ito nga yung mga pangalan ng mga espada dyan. So hindi lahat na pangalanan. Ito, Tohu, Sword of Chaos; Vohu, Sword of Nothingness; Nemesis, Sword of Divine Punishment. So ito yung parang ginamit ni Imu Sama. At ito, Longinus ba yun? Yung tamang pronunciation yan. So parang sounds like ulam eh. But anyways yun nga, written in katakana in this panel. Stigma,
Sword of the Vengeful Demon Muramasa, written in kanji as, ito hapon na salita, the same characters as the sure name of Sengoku Muramasa, the famous Japanese swordsmith. So yun, ibig sabihin nga niyan na yung 19 na espadang nakatusok sa empty throne ay pagmamayari yan ng 19 na hari na sinasabing nag-create ng mundo. At maliban pa dyan na nangyari ganito, itong mga 19 na espada na to, binuhay yan, restore yan ni Imu sa pamagitan ng kanyang omen. At eto ngayon, yung binigay niya rito kala Saint Summer saka nga kala Saint Killingham. So yun yung pinapagamit niya ngayon dyan. At eto nga ngayon, speaking of Saint Killingham, ay talo naman tayo rito kasi eto nga, ginamit niya na nga rin itong spear na to. At eto nga, sabi rito ni Killingham, this is the spear passed down through our Killingham family. Long ginuso, parang tunog ulam talaga eh. Tunog longganisa eh. Ito nga, spear of holy life. So yun guys, correct na lang siguro ako kung tama yung pronunciation ko dyan. But anyways, ay eto nga ngayon, yung ganap naman dito kay Sanji. So nagpasabog lang dito, nagpasiklab lang. Etong si Saint Killingham kay Sanji. Pero yun ay naka-tiger look lang dito. Etong si Sanji. At so ano, ay pagkatapos nga niyan, ay talo na nga tayo rito sa biglang pagpasok na ni Gaban. So huwag masyadong pansinin na yung itsura ni Gaban dito. Si Gaban talaga yan. At eto nga, nung papalakulin na ni Imu, itong si Luffy, biglang dumating. Etong si Gaban at ayun nga, blinak niya itong si Imu. So anong nangyari kasi dyan, di ba nagtusok na o nagkunjure na itong si Imu sama ng pangalawang espada, tapos tinusok niya nga si Luffy. At hindi pa tapos dyan itong si Imu, ang ginawa niya, naglabas pa siya ng palakol, parang nga palakulin itong si Luffy. So grabe, parang balak niya atang hatiin sa gitna eh, ayang si Luffy. Pero yun nga, fortunately, talaga naman eksakto yung pagdating ni Gaban dyan. At ito nga, maraming nagulat, maraming namangha kay Gaban sa One Piece community natin na kasi talagang injured daw, diba? Itong si Gaban, pero nagawa niya pa rin na i-block itong atake ni Imu. Eh, alam naman natin eh, na hindi ganun kadali na i-block nga itong atake ni Imu. Pero yun nga, si Gaban nagawa niya yan. Partida, may injury pa siya niyan. At pagkatapos nga niyan, isyan guys, so hanggang dito lang. Ito yung info natin sa kung ano na yung kalagayan ng monster trio natin, ni Brook at pati na yung sa pagdating nga nito ni Gaban. So ang tanong rito ay gaano kaya yung itatagal ni Gaban laban rito kay Imu sama. But anyways, yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Luffy natin at yun sa walang samang pagsuporta sa channel natin. So yun, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.